Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay babasahin po natin ang pagbabatayan ng pangangaral sa umagang ito. Ang babasahin po natin ay Luke chapter 4 verse 1 to 13. Luke chapter 4 verse 1 to 13. Sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 1. Si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at na makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot sa kanya si Jesus, "Nasasulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. At ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo." At sumagot si Jesus sa kanya, "Nasasulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Sapagkat nasasulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan. At aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato." At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, "Huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos." Last verse, nang matapos na ang dyablo ang lahat ng panunukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Tawagin po natin si Brother Jericho para sa pangangaral sa umagang ito. Isang magandang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon. Salamat po ako sa Panginoon sa muli na pagkakataon na maaring tumayo upang mangaral sa inyong harapan. Naway pagpalain ng Panginoon ang aking tuturo ngayon at hindi lamang yung mga nakikinig yung makinabang, kundi maging ako na nag-prepare para dito. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming napakinggan kanina sa Sunday School. Salamat sa pagpapaalala nyo sa amin ng inyong covenant, Panginoon. Salamat po sapagkat sa aming mga sarili ay wala kaming magagawa. Ngunit kayo ang gumawa ng pamamaraan ng lahat ng bagay upang makamtan namin ang inyong biyaya, Panginoon. Naway pagpalain nyo ang mga salita na ituturo ko ngayon at naway kayo ang siyang gumabay sa mga naririto, Panginoon, lalo na yung mga wala pa sa inyo. Patuloy na umaasa kami sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isa sa mga sport na masasabi natin na kinakailangan ng matinding paghahanda at disiplina ay ang sport na boxing. So, kamakailan lang nag-announce si Pacquiao na lalaban muli siya, no? So, after niya tumakbo, makipagsuntukan naman siya ngayon. So, nag-announce siya na lalaban siya muli, no? So, bakit ko nasabi na mahirap ang sport na to? Bakit? Sapagkat nandiyan ang walang humpay na pagtakbo, 'di ba? Hindi pwedeng saglit ka lang tatakbo. Nandiyan yung walang humpay na pagtakbo para mapatatag mo yung stamina mo, 'di ba? Kung ikaw ay boksingero. Nariyan din yung sobrang higpit na diet. So, hirap nun, yung hindi ka makakakain ng sapat. Minsan nga, matindi yung paghahanda nila na pwede na silang masuffocate or mahimatay, no? Kaya naman, sa time pa lang na ang isang atleta na nag-give in na doon sa mga difficulties na yon,
dun pa lang talo na sila, di ba? Alam natin na yung laban hindi nagsisimula sa ring, kundi sa paghahanda. So, pag bumagsak sila sa weigh-in, talo na sila, di ba? Kaya naman, ang mga nagwawagi sa kompetisyong ito ay sila yung mga disiplinado at nagpupursiging. Now, bakit ko po nabanggit ang illustration na ito? Sa passage na ating binasa ngayon, ay makikita natin na si Jesus ay humarap sa matinding difficulties bago mag-start ang kanyang ministry na siyang tatalakayin natin ngayong umaga. Now, ang tanong dito, bakit kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito? Bakit kinakailangang humarap ni Jesus sa mga tukso? Ba? Pero bago natin sagutin yon, ay gusto ko lamang balikan natin yung konteksto ng talatang ito. Kung ating babasahin yung Luke chapter 3, verse 21 to 22, dito makikita natin si Jesus ay binautismuhan ni Juan, at dito makikita natin na kung saan ang banal na spiritu ay bumaba. Banal na spiritu na katulad ng isang kalapate ay bumaba sa kanya, at ang sabi ng Ama, ito ang aking minamahal na anak na siya kong kinalulugdan. So yan yung konteksto. So yung account na ito, o yung verse na binasa ko kanina about sa bautismo ni Jesus, ay masasabi nating anointing kay Jesus Christ bilang paghahanda sa kanyang ministry bilang isang Messiah. And right after that event, ay mababasa natin sa 4 verse 1 na binasa sa atin ni Rain, ay mula sa ilog ng Jordan ay dinala si Jesus ng banal na espiritu upang tuksohin ni Satanas sa loob ng 4 na araw. Now, babalik tayo sa katanungang ito. Bakit kinakailangan na siya'y tuksohin, o bakit kailangan mangyari ang mga bagay na ito? Una, upang gawin ang kalooban ng Diyos na kung saan ay pinakita sa atin dito sa mga talatang ito na ang pagtatagumpay sa kaaway ay nakasaling lamang sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, maaari din tayong magtagumpay laban sa kapakana ng kaaway gamit ang salita ng Diyos. At pangalawa, ay upang gampanan ang kanyang misyon bilang isang Mesaya na siyang ikalawang Adan. O siya yung second Adam. Di ba kanina, pinag-usapan natin about sa covenant, no? Na kung saan sa pamamagitan ng event o na account na ito na ating binasa, ay sinasama rin sa atin kung paanong si Jesus na bagawa't kaliwat ka ng tinukso ng kaaway hanggang dulo ng kanyang hininga doon sa krus ng Kalbaryo, kailanman hindi nagkasala. Na dahil sa pamamagitan ng kanyang pagsunod ay marami ang inaring ganap. Ito ay malinaw na ipinakita sa atin ni Apostol Pablo sa Romans 5 verse 12 to 19 na ating babasahin ngayon. Basahin po natin. Verse 12. Wait lang po, buksan ko dito sa verse 12, sabi dito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan na siyang anyo ng isang darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamagitan ng pagsuway ng isa ay marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating sa kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit, ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan,
sa pamamagitan ng isa ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang naghari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ay marami ang magiging matuwid. Ito po ang salita ng Diyos. So makikita natin dito na bagamat ang unang Adan, na siyang representative natin, ay nagkasala na nagbunga sa atin ng kasalanan, ay dumating ang ikalawang Adan upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay maging matuwid sapagkat siya'y nagtagumpay sa kasalanan. Kaya naman, ang mensahe na gusto kong ibahagi sa bawat isa ay ito. The triumph of Christ over the power of devil's temptation gives us the assurance that we can rely on God's Word to overcome trials and temptation. So ang pagtatagumpay ni Kristo laban sa kapangyarihan ng tukso ni Satanas ay nagbigay sa atin ng kasiguraduhan na pwede tayong magtiwala sa salita ng Diyos laban sa mga tukso at mga pagsubok. At mula sa mensaheng ito ay may 2 point akong gustong ibahagi sa bawat isa. Una, Jesus' situation during the temptation. Pangalawa, Jesus soared over temptation. So doon po muna tayo sa una. Jesus' situation during the temptation. Makikita natin yan sa verses 1 to 2. Kanina, nabanggit ko na si Jesus ang ikalawa o ang huling Adan. Kung ating matatandaan, si Adan, katulad ni Jesus, ay tinukso din. Ngunit, gusto kong bigyang diin dito na bagamat sila'y magkaparehong tinukso, ay makikita natin na ang kanilang sitwasyon ay magkaiba. Binanggit sa atin sa talatang ito na si Jesus ay dinala upang tuksuhin ng dyablo habang nag-aayuno ng 40 araw. Na-imagine niyo yun, 40 days. Diba? Ang hirap nun. Dito makikita natin na sa pagsisimula ng Panginoon sa kanyang ministeryo, ay makikita natin dito na part ng kanyang spiritual preparation ay ang kanyang pag-aayuno. At makikita natin dito na isa sa mga pinuntirya ni Satanas ay ang pangangailangan ni Jesus ng pagkain sa kanyang katawan. At kung ating ikukumpara yung setting na meron si Adan at sa kinalalagyan ni Jesus ngayon, ay makikita natin dito ang malaking pagkakaiba. Paano natin nakita yon? Una, tinukso si Adan sa hardin ng Eden, na kung itatranslate natin sa ibang paglalarawan, pwede nating masabi na ang lugar na ito ay isang paradise o paraiso, di ba? Yung unang nilikha ng Diyos, ang sanlibutan ay walang kasalanan. Kaya naman sinabi ng Diyos na babala kay Eva at Adan na maaari nilang kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy maliban lamang sa isang bunga. So, we can literally say, Adam and Eve have abundant and more than enough food to eat. Pwede mong kainin lahat ng punong kahoy maliban lamang sa isa. Diba? Para siyang buffet. Nakapunta na ba kayo sa Eat All You Can? Masusuka na nga ako sa sobrang busog nun. Kung pumunta ako sa Kabalin ba yun. So, na-imagine nyo siguro yung ganong senaryo. No? Para siyang buffet. Meanwhile, nung panahon ni Christ, nung tinukso siya ng dyablo, malayo sa paraiso na pwede nating ilarawan ng kanyang kinalalagayan. Nung panahon na ito ay nasa Judean desert siya. Doon siya dinala ng banal na espiritu na kung titingin ka sa paligid, wala kang makakita na kahit anuman. Blanco. Makikita mo lang yung parang tumatalon na parang dahon ba yun? Hindi ko alam yung tawag doon. O kaya naman, kung may makikita ka, karamihan, mga
hayop na katulad ng ahas o kaya naman ng alakdan. Wala kang makikitang hayop na pwedeng lutuin. Di rin niya naman pwedeng kainin yung cactus, di ba? So, sapagkat makikita natin kung gaano kahirap ang sitwasyon dito. So, dito makikita natin, ang konteksto ng pagtukso kay Adan ay literal na may kabusugan at kasaganaan. Ngunit ang ating Panginoon, Jesus, ay nasa konteksto ng pag-aayuno. Kita natin yung setting dito. 40 days to be exact. Diba? Nakita ko sa isang research na kapag ang isang tao ay hindi kumain ng 5 days, puro tubig lang, dito daw nagsisimulang magkaroon ng epekto sa utak. No? To the point na pwedeng mag-hallucinate yung tao. Pero si Jesus Christ, 40 days siyang hindi kumain. Ang Panginoong Hesukristo ay totoong tao. Marahil na-experience niya ang mga bagay na ito. Na-experience niyang maging sobrang mahina. Pero hindi siya nagkasala. Diba? Jesus' situation during temptation, he is starving in the wilderness, literally starving in the wilderness. Pangalawa, hindi lang siya nagugutom doon, kundi nag-iisa rin siya. Solitary in the wilderness. Hindi lamang siya gutom nung pagkakataong ito, kundi siya ay nag-iisa sa ilang. Nung si Adan ay tinukso siya, hindi siya nag-iisa. Sinabi ng Diyos sa Genesis 2 verse 18, hindi mabuti para sa isang lalaki ang mag-isa. Kaya naman alam natin na dahil dito, nilalang si Eva. So meron siyang katuwang. Ngunit, makikita natin dito na si Jesus ay walang kasama. Diba, dinala siya ng banal na spiritu sa ilang na nag-iisa lang. Kung itatrain yung i-picture out, katulad siya ng isang preso na nilagay sa Bartolina, no? O kaya solitary confinement. Para doblehin, ganun yung mga ginagawa sa preso na may matinding kasalanan, di ba? Nilalagay sa solitary confinement para mas mapatindi yung psychological na torture. Imagine yung ganun yung sitwasyon ni Jesus Christ. Wala yung magulang niya lagi niyang kasama. Siguro wala din dito yung mga kaibigan niya. Ganun din si Jesus. Nag-iisa siya at meron lang siya isang kasama. Si Satanas pa. Hinarap niya ang panunukso ni Satanas na nag-iisa. Hindi lamang siya nag-iisa literally sa lugar na yon, kundi nag-iisa siya na lumalakad ng matuwid. Nag-iisa siyang righteous. Di ba? Alam naman natin, nung panahon ni Adan, wala pang kasalanan. Everything is good. The circumstances, the place, the relationship, and the surroundings. Sinless paradise. Ngunit alam natin na sa kabila nito, si Adan at Eva ay nagkasala. Pero ang sitwasyon ni Jesus na kung saan ang lahat ng tao ay nakapaligid sa kanya ay may bahid ng kasalanan. Mga taong nagre-rebelde sa Diyos. Nag-iisa lang siya. Siguro marami sa atin nakaka-experience dito ng mga Kristiyano na nag-iisang Kristiyano sa family, no? Nag-iisang Kristiyano sa community. Nag-iisang Kristiyano sa trabaho. Di ba? Ang hirap ng ganong sitwasyon. Hindi ka nila maiintindihan. Bakit ka ba attend sa Sunday? Hindi ka ba pwedeng tumulong dito? O kaya family day, ganyan. Hindi ka ba pwedeng manatili na lang dito buong araw kang nasa church? Di ba ang hirap? Nariyan ng tukso na dahil ito ang uso, dahil ito ang normal na nangyayari, dahil ito ang nakasanayan, ay gagawin ko ang ganitong bagay kahit na kasalanan. Dahil ginagawa naman yan ng nakararami. Napakahirap maging counterculture Christian. Kaya naman, tayong mga nagsasabing Kristiyano, ay nahuhulog pa rin sa pagkakasala ng compromise, di ba? Ganong sitwasyon ang hinaharap natin. How much more yung experience ni Jesus Christ
Mas matindi yung panunukso na nangyayari sa kanya. Ngunit, siya'y hindi gumawa at tumikim ng anumang alok ng dyablo upang magdulot sa kanya upang magkasala. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay makikita natin kung paano niya hinarap yung tatlong scheme ng dyablo. And that will lead me to my second point. Jesus sought to fight over temptation na mababasa natin sa verse 3 to 13. Now, mapapansin nyo, bakit ako gumamit ng sword na word dito? I intentionally use the word sword here to emphasize that Jesus and Satan is in the midst of intense spiritual warfare. Diba? Dito, pinakita sa atin ni Jesus na wala ibang pamamaraan upang labanan ng utukso kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang. O yung sinabi sa Ephesians 6 na the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya naman, makikita natin sa mga talatang ito na gumamit ang dyablo ng iba't ibang mga taktika upang tuksohin si Jesus. Ngunit makikita natin kung paanong pinagtagumpayan ni Jesus sa mga scheme ni Satanas. So ano nga ba yung mga scheme na yon? Una, point of attack through physical need. Mababasa natin yan sa verse 3 to 4. Makikita natin sa mga talatang ito kung paanong sinabi ng dyablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Batong ito na maging tinapay. Yung mga may kasabihan, di ba, na pera na, naging bato pa. Dito ka baliktaran. Yung bato, gawin mong tinapay. No? So, pinasok ko lang. Ang mga salitang ito ng dyablo ay nagpapahayag na, hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? Bakit ka nagugutom ngayon? Bakit ka nahihirapan ngayon? Gawin mong tinapay ang bato na ito upang mapatunayan nga na ikaw ang anak ng Diyos. Kung ating mapapansin, this is the same tactic na ginawa ni Satan upang tuksuhin si Eva. Mababasa natin sa chapter 3 ng Genesis ang panlilinlang ng serpente. Di ba sinabi dito, ng ahas, sabi dito ng ahas, sinabi ba ng Diyos na huwag niyong kakainin mula sa alinmang kahoy, punong kahoy sa halamanan, o sa English, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? So gumawa siya ng statement na pwedeng mag-cause kay Eva na magduda. What Satan is really doing here? Gusto niyang itanim kay Eva ang pagdududa sa salita ng Diyos. Of course, hindi sinabi ng Diyos na hindi nila pwedeng kainin ang alinman sa punong kahoy. Meron lang isang pinagbawal yung Diyos sa kanila. Makikita natin dito kung paanong binaluktot ni Satanas ang salita ng Diyos. At sa panahon ng kahinaan ni Jesus, nang dahil sa kagutuman ay sinubukan niyang lagyan ng pagdududa si Jesus sa salita ng Diyos. Pero alam natin ang nangyari. Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. At sa ibang account na mababasa natin gaya ng Mateo, ay sinabi ni Jesus, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Makikita natin dito na gumamit si Jesus ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina lamang, si Jesus bago makarating sa ilang ay binautismohan siya ni Juan at audibly narinig niya ang sinabi ng Diyos, ikaw ang aking minamahal na anak. Narinig niya directly mula sa Diyos. Kilala niya ang kanyang ama at pinagtitiwalaan niya ang kanyang salita. Totoong siya'y nagugutom nung panahon na to. Totoong siya'y nahihirapan. Ngunit hindi kinakailangan pa na makakain siya at gumawa ng himala na gawing tinapay ang bato upang mapatunayan na anak nga siya ng Diyos. Hindi ko kailangan mag-almusal para mapatunayan na anak ako ng Diyos. Yan ang tintukoy dito ni Jesus. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi ba isang comfort ito para sa atin? We are experiencing a lot of difficulties in this world. Maaaring dumating na yung katanungan sa atin, kung nasa akin ang pabor ng Diyos, bakit ako nahihirapan? Bakit ako nahihirapan sa trabaho? Bakit ganito ang sitwasyon ng pamilya ko? Bakit meron akong kapatid na may sakit? Kung totoong mahal ako ng Diyos, tandaan natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay totoo. At may plano siya para sa mga nagmamahal sa Kanya. Tandaan natin na kailanman hindi mababali ang pangako ng Diyos at maaari natin itong panghawakan. Maaring dumating din tayo sa matinding gutom. Gutom in a sense na sobrang mga matitinding pagsubok bilang Kristiyano na pwedeng dumating sa maging ang buhay natin ay kunin. Pero pwede nating panghawakan ang kanyang salita. Sa unang attempt ng Diablo, hindi tumalab ito kay Jesus. Kaya naman, ibang taktika ang muli niyang sinubukan. Mababasa natin sa verse 5 to 8. Sabi dito, that will lead me to my second subpoint. Point of attack through power, wealth, and glory. Sa verse 5 to 8 ay makikita natin dito na dinala ng Diablo si Jesus sa isang mataas na lugar upang ipakita sa kanya ng saglit ang lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan. Kanyang sinabi, ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan na ito at kaluwalhatian nila kapagkat ito'y naibigay na sa akin. Kung kasasamba ka sa akin, ay ibibigay ko lahat sa iyo. Wait lang po. Ang statement na ito ni Satanas ay half-truth. No? Totoong siya ang prince of the power of the air na mababasa natin sa Ephesians 2 verse 2. Totoong siya ang pinuno ng sanlibutang makasalanan na ito. Lalo na nung magkasala si Adan. Ang mga sumunod mula sa kanya ay mga naging anak ng pagsuway na binubuo ng mundong ito. So, totoo na tila ba ang Diablo ay nagahari sa mundong ito. Pero hindi ganap na totoo ang salitang ito. Sapagkat alam natin na ang Diyos pa rin ang siyang soberano na nangingibabaw sa mundong ito. Ang alok na ito ng Diablo ay nagbibigay ng dalawang pagpipilian kay Jesus. Una, magiging pinuno siya sa pamamagitan ng pagsamba sa Diablo. Onting pagluhod lang. Pwede siyang maging pinuno. O tatanggapin ni Jesus ang putong, tatanggapin ni Jesus yung crown sa hinaharap dahil susundin niya ang salita ng Diyos. So, merong choices dito si Christ. The crown without a cross or the crown because of the cross. So, kung sasamba ka sa akin, sabi ni Satanas, hindi mo na kinakailangan pang harapin yung krus. Hindi mo na kailangan pang pagdaanan. Mga bagay na yan. At alam natin ang naging tugon ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang sagot ay kinuha niya na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Sabi dito, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Wala ka ng ibang sasambahin pa, kundi ang Panginoon lamang. Alam natin yan sa Ten Commandments, sa Exodus pa lamang. Totoong maaaring may advantage kung iiwasan ni Jesus ang krus. Ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili at pinamukha niya kay Satanas na ang pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa Kanya lamang ay napakalayo sa kung anong pwedeng i-offer ng kaaway. Kanina, pinag-aralan natin yung covenant sa pamagitan ni Kuya Genesis, di ba? Ang Trinity ay merong mutual agreement na si Jesus ay pagdadaanan ng mga bagay na ito. Yung redemptive history. Di ba?
nag-iisang pamamaraan lamang upang ang mga makasalanan na katulad natin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So isang malaking comfort muli sapagkat hindi nag-give in ang Panginoong Hesukristo na sundin ang tukso na ito ng dyablo. Sapagkat kung hindi nangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala na tayong pag-asa. Again, sumagot ang Panginoon sa natatanging resources na available din maging sa mga mananampalataya. Ang salita at ang kautusan ng Diyos. Ngunit hindi pa dito natatapos si Satanas. Meron na naman siyang panibagong tactic. Point of attack through passage from the scripture. Mababasa natin sa verse 9 to 12. Pagkatapos niyang gawin yon, dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng templo at sinabi niya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpahitihulog ka dito, sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan." Dahil alam ni Satanas na si Jesus ay lubos na nalalaman ng kanyang salita, gumamit din si Satan ng tactic sa paggamit ng kanyang salita. So, nasa isip niya, he would to fight Jesus, fire with fire. No? Isang bagay na nakakatakot patungkol kay Satanas ay ang kanyang katalinuhan. Alam niya ng higit sa kanino mang tao ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga para sa ating mga mananampalataya na nandito, na maging submerged sa kanyang mga salita. Dahil katulad ng kanyang ginawa kay Jesus, ay maaari niya rin itong gamitin laban sa atin. Maaaring gamitin niya ang salita ng Diyos para linlangin tayo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Satan patungkol sa pag-quote niya ng Psalms 91, verse 11 to 12. Totoo na iingatan ng Diyos si Jesus, di ba? Totoo na iingatan niya ang lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Dahil nga, 2 beses na gumamit si Jesus ng scripture upang labanan yung tukso, si Satan, with incredible, brilliant, deceptive skill, Satan says, "Well, here's a verse from you coming from the book of Psalms." Paano mo ngayon sasagutin yan? Magpatihulog ka rito, sigurado namang poprotektahan ka ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Makikita natin yung ganitong uri ng deception sa iba't ibang mga relihiyon na nagkalat sa mundo. Yung mga kulto na ginagamit yung salita ng Diyos upang baluktutin at mailapat sa kanilang mga sariling interes. No? Kilala natin yung isa sa mga pinakasikat at pinakamayamang kulto, si Kibuloy. No? Kung paano niyang ginamit ang salita at inilapat sa kanyang sarili. Siya daw ang anak ng Diyos. Mag-ingat tayo mga kapatid. Maaring nakatago sa isang katotohanan ang mga nababasa mo, pero dinideceive na pala tayo ng kaaway upang magkasala tayo. So gumamit dito si Satanas ng verse. Ngunit may isang problema. Jesus know the word of God better than Satan. May isang problema dito. He's out of context. Mali yung context niya, mali yung hermeneutics niya. Alam niya na hindi pwedeng kunin ng isang portion ng scripture para tanggalin sa konteksto nito. Totoo na iingatan ng Diyos ang kanyang minamahal at poprotektahan niya upang hindi masaktan. Pero sinabi ng Panginoon, huwag mo ding tutuksohin ang Panginoong mong Diyos. Jesus answered Satan's misuse of Scripture with the proper use of the Bible, quoting from Scripture from Deuteronomy chapter 6, verse 16. As Jesus rejected Satan's twisting Scripture, he rightly divided the word of truth, understanding it in its context. Gumamit si Jesus ng proper na pag-unawa sa salita ng Diyos. Sa pagkatapos nito, in Satan's frustration, he left Jesus. Ngunit ang pag-alis ni Satanas ay hindi permanente.
Alam natin na panandalian lamang itong pag-alis ni Satanas. Alam natin na throughout Jesus' earthly ministry, He was lurking in the shadows. He was hiding in every bush, behind every bush. At nagsalita pa nga sa pamamagitan ng bibig ng kanyang disipulo. Kung ating natatandaan, yung panahong sinabi ni Jesus na siya'y kinakailangang mamatay. Ano yung sinabi ni Pedro? Hindi ito maaaring mangyari. Pero alam ni Jesus na hindi si Pedro ang nagsasalita. Kaya sinabi niya, "Get behind me, Satan." Alam ko na yung pinaplano mo. Kagaya ng kung paano mo itong laging ginagawa. At thankfully, alam natin na ang tuksong ito ay laging na pagtatagumpayan ni Jesus. At natagpuan siyang kailanman hindi nagkasala. Nakapasa siya sa test sa 40 days. Pero hindi lang doon natapos yun. Up until he drew his last breath. Up until the cross. Which he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." Isang magandang katotohanan ito, mga kapatid. Sapagkat alam natin na tayo bilang mga makasalanan ay hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili. Lagi tayong nadadapa. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong tagapagligtas na kailanman hindi nagkasala na pwede nating pagkatiwalaan. Bilang pagtatapos, isa sa mga bagay na laging pinapaalala sa akin ng superior ko bilang customer support agent ay ang pagpapakita ng empathy or sympathy. So, bilang isang customer service kasi kailangan maging maintindihin ka. Kahit na nakakainis minsan yung mga kausap mo. Dahil nga yung nature ng trabaho ko ay nasa healthcare, karamihan ng mga kumukontak sa akin ay mga may sakit. No? Kaya naman, ang paalala sa amin, magkaroon ka ng simpatya o empathy. Pero aminin natin, mahirap na laging ipakita ang ganitong character, di ba mga kapatid? Lalo na kapag wala tayo sa sitwasyon. No? Kaya anong gusto kong sabihin? Madalas, naisip natin bilang Kristiyano, siguro hindi ako naiintindihan ng Diyos sa pinagdadaanan ko o sa nararamdaman ko, sa mga nararanasan ko sa sitwasyon na to. Sa sitwasyon ko ngayon. Siguro minsan nawawalan tayo ng pag-asang magpatuloy dahil madalas tayong nahuhulog sa kasalanan. Gusto kong paalalahanan ng bawat isa na sa sinabi sa Hebrews 4 verse 15. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng pamamaraan, gaya rin naman natin, ngunit, gayunmay, kailanman hindi nagkasala. Walang kasalanan. Jesus, as our high priest, can sympathize with us. Hindi simpat siya na katulad natin dahil nagkasala tayo, kundi simpat siya dahil alam niya kung gaano kahirap o gaano ang epekto ng kasalanan sa ating buhay, sa ating spiritual, sa ating pisikal at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dahil siya mismo pinagdahanan ang epekto o pinagdusahan ang epekto ng kasalanan. Ngunit ang magandang balita, hindi katulad natin. Siya ay kailanmay hindi nagkasala at dahil dito maaari nating ilagak ang ating buong buhay at pagtitiwala sa Kanya. Tayong mga Kristiyano na huwag nating, pinapaalalahanan ko ang bawat isa na huwag nating maliitin ang gawa ng kaaway. Mas matalino siya sa atin. Huwag nating maliitin ang kasalanan sapagkat alam ng Diyos kung gaano nito sinira ang lahat. Dahil nga alam natin na tayo inaring ganap na, minsan nagiging kumpiyansa tayo. At hindi natin nalalaman na silo na pala tayo ng dyablo.
Kaya lagi nating ipanalangin na huwag tayong mahulog sa tukso at lumaban tayo na hawak ang kanyang salita lamang hanggang tayo ay maging kawangis niya. At magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat napagtagumpayan niya ng lubos ang kasalanang hindi natin kaya mapagtagumpayan. Naabot niya ang katwirang hindi natin kayang abutin at lumakad siya bilang pangalawang Adan na taliwas na nilakaran ng ating mga ninuno. At para sa mga wala pa kay Jesus, na nakakalungkot mang sabihin, ay nasa ilalim pa rin kayo ng paghahari, ng kasalanan at ng kaaway. Nasa ilalim pa rin kayo ng unang Adan. Ginagawa nyo pa rin kung ano ang kalooban ng kaaway. So kahit anong pamamaraan ang gawin nyo upang makalaban dito, ay wala tayong magagawa. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa na nakikinig ngayon na wala pa sa Kanya. Lumapit kayo kay Jesus sapagkat siya lamang ang may kakayanang magbigay sa iyo ng katwiran. Lumapit ka sa Kanya at sinabi niya sa Kanyang salita, kailanman ay hindi Kanya itataboy. Yun lamang po, tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat tunay nga na ang inyong salita ay pwede naming pagtiwalaan. Tunay nga na ang inyong salita ay pwede namin panghawakan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, patawad po kung kami ay nagkakasala na nakakalimutan namin ang paghawak sa inyong salita, Panginoon. Patawad po kung madalas lumalayo kami sa inyo. Naway tulungan nyo kami na palaging magtiwala sa inyong mga salita. Magtiwala sa ginawa ni Jesus, Panginoon. At naway sa pagpapatuloy ng aming pagsasamba ngayong umagang ito ay kayo ang siyabay sa bawat isa at ingatan nyo rin mamaya yung mga uuwi pa pupunta sa kanilang tahanan. At naway ang buong pagsamba na ito ay mauwi sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.